May na-receive akong mga question na related sa PMS, lalo na sa mga bagong kotse, at dapat daw bang sundin yung recommended na PMS ng kasa kahit hindi masyadong gamit yung sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane, and actually kung wala namang kayong pakialam sa warranty ng inyong sasakyan, pwede nyo nang hindi sundin yung recommended na PMS schedule ng inyong sasakyan. Pero yung warranty kasi na yan, safety nyo rin yan as a car owner, na kung sakali mang yung nakuha ninyong sasakyan ay merong factory defect, hindi kayo gagastos ng malaki as long na sinusunod ninyo yung recommended na schedule ng PMS sa inyong sasakyan. Kaya pag kayo ay bumili ng sasakyan, lalo na kung brand new, i-check nyo rin yung warranty kung paano ba yung proseso, at i-check nyo rin yung recommended na PMS sa kanya. Kasi may mga kasa naman na para hindi masyadong hassle, meron dyan every 6 months or 10,000 kilometers. May mga kasa rin naman o may mga brand din na every 5,000 kilometers or every 3 months. Actually, yun yung mga dapat ninyong intindihin din. Kumbaga, pag kumuha kayo ng sasakyan, kasama talaga sa pag-own niyan is yung pagme-maintenance. O sabihin na natin yes, pwedeng yung inyong sasakyan ay lagi nakatenga sa bahay ninyo, hindi halos lumalabas. Pero kasi yan kung ano yung mauna dyan, months or kilometer. Again, kung wala kayong pakialam sa warranty, nasa sa inyo kung kailan nyo gustong magpa-PMS. Pero kung concern ninyo yung warranty, dapat yung sundin yung recommended na PMS ng kasa. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike ka lang mga paps.